Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Yes! So, Yes! nakikita niyo naman kung sino ang kasama ko ngayon. Please welcome Aura Brigella! Hi guys, it's your girl, Aura Oh Brigella. my gosh, guys, finally, sobrang tagal na namin inaantay itong ganitong klaseng video na makagawa kami ng parang podcast type. And I think ngayon yung pinaka-perfect timing na gawin namin to together. Sana hindi kami abutin ng 3 hours dito dahil pag magkasama kami talaga bang parang wala na lang pakialam sa oras. Totoo, tsaka parang lagi naman na namin itong ginagawa parang nakasetup lang ngayon at nakaayos kami. Nakaayos ba tayo? Naka, Kakagising lang natin. nakaayos yung condo, Yes! inilawan, nag-set Exactly. up, ganyan. So, ayan, may pamaik kami ngayon. Usually kahit ano lang parang Toro Farm na may camera anywhere Actually, Kasi araw-araw na nangyayari sa amin. Pero, ayun, finally, guys. I'm so happy na nakasama ko si Aura. Sobrang dami din kasi nagre-request na yung sa mga podcast ko na video na i-guest kita. Syempre, Diyos ko sa dami-dami naming videos, imposible namang hindi namin to gagawin ni Aura. At para bang sobrang komportable na lang ng Oo upo. nga. At saka parang sa mga matagal lang nanonood sa Gusto amin. nyo nga yung TV. Sobrang komportable na lang. Tsaka sa mga OG, ano dyan Ribaholics, alam nyo na to. Kaya natin mag-formal-formalan. Yung para bang ganito. Tapos parang, so Aura, how's life? Hindi ba kay sa atin? Okay. Tayo. O, Ano ba diba? yan? Ayan. Okay, so sige. Kasi dahil first time naman namin gawin yung ganitong klaseng video, gusto sana namin ikwento sa inyo kung paano nga ba tayo nag-meet. Okay. Okay, version mo muna. Go. Ang version ko is, nag-meet kami ni Ate Riva noong June 2017 sa isang event with AC Bonifacio at Shangri-La. Yun. Oo, may event yun. Tapos, kung naaalala niyo yung vlog ko na may first ever MRT experience, yun yung first time ko siyang nakausap. Feeling ko nakita ko na siya before kasi nasa industry naman. Pero yung talagang meet, hi, Riva, Aura, ganyan-ganyan. Yun talaga, yung araw na yun. Yun yung doon kami nag-meet. Tapos instantly, nag-click talaga kami. Totoo, sobrang ano ako nun. Feeling close kasi parang may pa-mirror selfie na agad tayo nung Oo, araw kaya na yun. nag-mirror selfie na tayo noon. Yes! At parang super close na lang nung dalawa para mag-mirror selfie. Kakamit lang namin noon. Pero kasi sobrang light din talaga ni Aura. Tapos wala, parang feeling ko hindi lang ito yung time na magbabanding kami nito. Parang vibe ko to. Kasi kuha niya talaga yung kiliti ko, kuha niya yung tawa ko. Alam mo yung konting kibot niya, tawang-tawa talaga ako. Alam niyo naman ako, gusto ko yung napapatawa talaga. So sabi ko, keep ko to. Gawin ko tong keychain. Dadalhin ko to kung saan ako pumunta. So At yun yung ginawa pinaka-first. niya nga. At ayun na nga, 8 years later, Oo. The same week na yun, na-invite agad ako sa condo niya. as in, ang At bilis. yun, tuloy-tuloy na yun. Grabe. Tuloy-tuloy na yun. Kasi guys, yung condo ko, eto lang, tas isang street lakad lang, condo niya. So parang, okay, kailangan pumunta ka na sa condo ko agad. Pagkapunta ko doon, di na ako nakauwi sa condo ko. Parang ang Kumbaga dating. sayang yung bayad sa renta niya kasi doon naman siya sa akin tumitira. Totoo. Kaya sobrang nagustuhan din siya nila mami, nila daddy. Sobrang talagang, tinrato talaga nilang bunso si Aura talaga. Kahit hanggang Totoo. ngayon naman. So parang nung time na yun, parang ganun din, naaaliw din sila kay Aura. Sobrang genuine, walang ka-ere-ere. Kasi Aura Brigela na siya nun eh. Walang ka-ere-ere sa katawan. So parang, oo nga, ba't hindi na lang natin patulugin dito? Si mami ko kasi talaga sobrang hilig mag-welcome ng tao sa bahay. Pero si Aura yung pinakamatagal nilang kinip. Sobrang tagal talaga. Para bang inangkin na lang ako, in short. Inampun na talaga siya. Totoo. Umuwi na lang ako para kumuha ng damit ko. Pero yung damit hindi na nakakabalik sa ano ko sa condo ko. Nandun na yun. Nagpadami na ng padami. Wala na akong gamit sa condo Actually nga, yung dynamics namin ni Aura, never siya naging pilit. Hindi siya yung parang, kahit yung mga videos namin together, kita nyo naman, yung mga dati pa naming videos, lahat ng yun, walang script, walang, oh, ganito, yung banat mo, ganito, ganyan. Kahit nga nung revlog concert, di ba walang script yun? Totoo, grabe. And actually, super, ano yun, unforgettable sa akin yun. Kasi super, gusto ko talaga mag-dance nun and pinaghandaan natin yun. Pero, Nakwento na ba natin yun kung ba't di ka nakasayaw sa concert ko nun? feeling ko hindi pa. Mm. Doon lang sa mga nanood ng concert. Actually guys, kasi, ano nangyari nun dun sa, ano mo, Okay, ganito nangyari nun. appendicitis ba? Oo.
madalas tayo nito nagsasanggip pa eh. So parang kala ko normal lang na sumasakit yung tiyan ko nun kasi palang lagi kami nagkasanggip ni ate gabi-gabi. Akala niya, sumasakit siya niya dahil sa kabusugan. Yes, kasi like rehearsal, sanggip, rehearsal. Tapos actually, lagi ako nasama sa ate nun sa rehearsal niya with PID, nakikitraining ako ng dance. Kaya super excited ako mag-perform. Pero parang 3 days or like 1 week before your concert, bigla akong tinakbo sa ER. Tapos si Ate Riva yung pumunta doon. Nang nagtitraining at nagre-rehearse ka nun. Oo, may training nun eh. Pero, syempre naman ate, sugod ka sa ospital. Bala ka, ba't ka naman, may susunod pa naman na araw ng training? Actually kasi wala talagang mag-aano sa akin. Wala kasi siyang kasama no. Tsaka isa pa, susugod niya yung sarili niya sa ospital. Totoo. Paano pala? Walang consent. Ikaw lang talaga. So, hindi ako ma-operahan pag walang may consent. Oo, ilang taon pa lang kasi siya yung nakatakbo sa akin nun kasi nasa Las Piñas yung family ko eh. Tapos sa QC lang kami nun. Sa QC lang din ako tinakbo ng ospital. So, parang paputok na yung appendicitis Malapit ko na. nun. Malapit na. Kaya kailangan niyang operahan talaga agad. Tapos after na yung operation na yun, gusto niya pa rin talaga mag-perform. Pinilit. Pinipilit niya. Parang hindi talaga siya pinayagan ng doktor. At ako din mismo, sabi ko, Aura, kahit na ba't pumunta ka lang, kahit, sige go, kung gusto mo talaga mag-glam ka, pero wag ka na masyadong magagagalaw. Kasi hindi naman biro yan, hindi naman parang gumagawa lang ng kwento yung mga doktor. Talagang bawal ka talagang sumayaw. Eh yung sayaw niya, hindi naman siya pabebe sumayaw. Totoo. Isa pa yun. Di sana kung pabebe, kamay-kamay lang siya sumayaw. Eh hindi, all out, full out talaga yun sumayaw eh. So, hindi siya nakasayaw ng time na yun. Pero yun nga talaga yung nangyari sa kanya nun. Linis ko na lang sa ate. Basta ate, pupunta ako sa stage. Kahit gawin na lang natin yung segment. Ikaw na lang lahat sumayaw. Oo. Wagwarlahan na lang tayo. May tahi pa ako nun sa ano talaga. May tahi pa sa tiyan. Meron pa bang scar yun? Wala na. Ay, meron pa din. Ay, oo nga. Pero ganyan lang siya. So yun. Yun yung kwento no na dapat nagka-perform kami ng Pussycat Dolls medley. Medley. Kaya alam niyo, pag natugtog yung Pussycat Dolls, may step talaga kami kasi ang tagal namin pininifair yun eh. So yun yung kwento nun. So, 8 years. Actually, ang dami rin nagtatanong kung paano natin na-maintain yung 8 years ng friendship na yun. Hindi naman siya madaling i-maintain. Lalo na kapag sobrang, yun nga, kapag sobrang tagal nyo ng friends. Pero kasi pag yung pinaka-core nyo is love and respect, I think ma-maintain nyo siya. Merong mga ups and downs, tampuhan in between, pero at the end of the day, hindi pa rin sana yung katawan nyo na hindi nakikita yung isa't isa eh. Parang Totoo. Parang magkaano talaga eh. Magkaroktong yung pusod natin. Hindi literal. Hindi literal. Yan yung mahirap eh. Hindi tayo makausap ng maayos. Sorry. Napacheck ako eh. Hindi. Parang hindi kasi talaga namin matiis yung isa't isa. Sa pa yun. So parang hindi siya about maintaining friends eh. Kasi parang hindi siya friendship na mini-maintain. It's ano siya eh. Sister band or like ano talaga kami talaga. Parang Parang kami parang magkaibigan lang. Oo, parang kami magkapatid na talaga kami. ano talaga ate. magnanay. Magnanay. Parang gano'n talaga. Magnanay talaga. Nanay. Dahil nga ako ang ate ang tawag niya, pero para ko siyang anak. Parang siya yung una ko naging atina. Oo. So parang wala kaming mini-maintain. It's just like we love each other and kami yung naging comfort ng isa't isa. Parang pamilya, kung ano man ang mangyari, pamilya mo pa rin yan. Parang gano'n na din yung sa amin ni Aura. So I don't think merong tamang formula or tamang strategy kung paano ma-maintain yung friendship na to. It's just that it is what it is. It is what It is what it is. Nag-click talaga at nagturingan kami na parang pamilya. I think yun din. Tsaka communication. Actually nga minsan yung mga tampuhan namin, kaya kami nagkakatampuhan kasi hindi kami nagko-communicate. Yes. Kasi parang sino ba? Sino bang magsasabi? Sino ba ang ganito, ganyan? Ayun, parang ayun naman yung parang challenge naman sa atin. Kasi pag tayo, confrontational tayo parehas eh. Sobrang confrontational natin. Pero pagdating sa isa't isa, sino yung Nauuna yung magko-confront? tampo. Oo. Nauuna yung Parang tampo. sino yung magko-confront sa amin? Ang ate ba or ang ako? So parang pag may mga garong times, hanggang sa lumipas na lang eh. Tapos Anong hanggang... pinakamatagal natin? Lara! Wait lang. Lara! Okay. Ano?
Feeling ko yung pinaka hindi nila napansin. Netong Oo nga, hindi nila recent. napansin. Dati pansin nila eh. Kasi sobrang lagi tayong magkasama nun. Pero eto kasi ngayon, alam nilang, Laylo ka rin talaga oo, sa social laylo media. talaga ako sa social media and hindi talaga ako lumalabas din ng bahay nun. Pero ang pinakamatagal is this recent one, almost a year. Almost a year kami guys, hindi nag-uusap. Oo. Di lang ata halata. Di nyo rin nahalata. At hindi nyo na lang din napansin. Pero nagko-comment na kayo, dumadami-dami na yung comments. Medyo nag-ask-ask na. Oo, kung bakit di kayo nagkasama at medyo may nadidelete na din ako doon. Sa lagay na yon may delete. Nadidelete pa ako doon kasi parang, uy, nabubo kayo. Hindi kasi, hindi naman din kami yung like nagpaparinigan online kasi nga, hindi kami basta magkaibigan lang. Alam mo yun, parang never mangyayari yung siraan, kahit na ba't masama yung loob sa isa't isa, walang siraan na magaganap. Kasi, ewan ko, meron pa rin kaming feeling sa heart namin, kakabati din kami yan. Kailangan lang talaga ng time. Totoo. And yung mga tao na sa paligid namin, yung gumagawa ng paraan para pagbatiin kami. Like example, si Melissa na lang. Lagi mo na may meet si Melissa. Tapos lagi mo akong kakamustahin sa kanya. Tapos si Melissa, oo nak siya. Alam mo ba, ganto ganyan. Chu. May time pa si Melissa, Oo. tinawagan ka niya, video call, pinatay ko. Sabi ko, hindi ko na, huwag mo na anuhin. Oo. Kasi before, nung ex niya, yun nagpapabati sa amin. Pag-usapan na natin. Kaya medyo, May choice na ba ako eh? Nabanggit mo na. kaya parang medyo attached din ako doon. Kasi hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagkatampuan ng matagal ni ate kasi nagbabati kami agad dahil kay Vern. Gumagawa talaga siya lagi ng puro. Anyway, Hindi. Sabi niya. Kasi wala talagang magawa ang atso eh. Wif, ano si Aw, ganyan pa sila. ganun yung Ganun boses siya niya. talaga. Ganun yung boses. Parang di naman yun yung Ay, ex. di ba ganun? Parang hindi. Masyadong Yeah. malala. Buds. Uy, sa kanila tong mic. Ay, peron po. Mic, pero Meron po. Okay. So, itong pinakamatagal natin is yung recent one. Kasi, Oh, hindi na para sabihin. hanggang sa naging advice na lang sa atin is talagang bigyan nyo lang yung time Pero ng guys, isa't isa. hindi away yun tampuhan lang. Never pa kami nag-away. Talagang confrontation o kaya may masasakit na nasabi. Never. Ang lala lang ng tampo namin. Yung tampo namin malalim. Alam mo kung paano ko mapapansin na nagtatampo ka? Pag bumubukas yung aircon mag-isa. Nainitan si Dave. Nainip. Akala ko light bulb yun. Ting. Anyways, eto kasi guys, ang ugali ko pag 11:11 or Oh, okay. super ano kasi ako sa 11:11. So pag nakikita ko yung 11:11, nagte-text agad ako sa atin na 11:11, I love you. So almost every day yun at minsan wala talagang palya. At nag-reply walang lagi si ate. Mag-react siya or mag-reply siya. Pero alam ko na pag umabot ng weeks or 2 weeks na yung 11:11 ko, tapos wala Walang siyang reply. reply. Ay, ano to? Parang, Yan. ano yan? Ano to? Problema ba? Problema mo. Hanggang sa, taon na to Ay, hindi. Ito. Alam mo kasi, Yung kailan namin na pag-usapan. kasi balak namin mapag-usapan to sa unang meet at catch up namin. Pero never na nangyari. Never na nangyari. Parang nagla-laugh-laugh na lang kami. Kasi unang meet ulit namin, na-click na ulit tayo. Paano mapag-uusapan? Hindi na kami mapag-iwalay. Pero continue. Pinaka na-confirm ko na totoo na ang tampo at medyo lumalalim na talaga. Andito na yung hindi na siya tampo andito na yung galit At saka yung puot. Parang, uy. Kasi, in-invite ko ng birthday ko. Tapos nag-reply pa, anong team? Nag-reply ba ako? Oo. Okay ba? Pero, tampo na ako sa'yo nun. Oo, pero parang, anong team? Sabi ko, ito ito yung team. Tapos lang to, staycation. Ala, na kaya niyang hindi pumunta sa birthday ko. Actually, sinadya ko talagang hindi pa. Hindi na para magpaka-plastic na hindi may ganap kasi ako nung sinadya ko talagang hindi makapunta kasi nagtatampo talaga ako.
Oo. Parang yun na yung time na okay, papakita ko na talaga na nagtatampo talaga ako. Kasi alam niyang big deal pag hindi ako pumunta sa birthday niya. Parang sobrang imposibleng wala ako sa birthday mo. Kahit na anong ganap pa yan, At alam first mong, time yun sa oo, 8 years. first time yun sa 8 years ng friendship na walang bate ako sa birthday niya, hindi ako pumunta. Sinadya ko talaga hindi pumunta, hindi ako magpapaka-plastic kasi nga nagtatampo talaga ako. At usually, siya yung laging mag-i-initiate salubong ng birthday ko. Siya yung gusto lagi may celebration ako sa birthday ko. Kahit may mga times na ayaw ko mag-celebrate, siya yung magpupush. Pero this time around, nakaya niyang hindi pumunta sa birthday So, ko. daman niya na talaga. Parang confirm. Ay, May parang, sama talaga siya ng loob. ay, pero birthday ko to Teka. What? Galit. Oo. Dagdagan Wala natin kang yan. 11-11 sa akin. Wala kang 11-11 sa akin na isang taon. So parang, ay parang nagtanim ng sama ng loob ang ate sa akin nang di ko alam. Diniligan ko. Diniligan? So parang yun na yun guys. After nung 20th birthday ko, nag-meet na ulit tayo this year ng February. Event Cape Light. Oo nga. Yun yung una natin, Lucky Beauty. Yun nga yung una. Oo nga. Yun na yun. Pero may nagsabi sa akin nun eh. Nakita ko si Aura. Pero hindi niya alam na magkatampuhan tayo. Nagsabi lang sa akin na, nakita ko si Aura, nandito siya. Nagsabi din sa akin. Tapos Nakita- sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko alam paano namin naharapin yung isa't isa. So parang, kasama mo si Riva or si Riva si Teen andyan. Parang, uy, andito Huy. sila. Kasi parang mag-isa ako pumunta no, tapos galing pa akong school. Yun nga yung confirmation na hindi alam ng mga tao. Kasi kahit yung mga tao dun sa event, pag nakikita ako, sinasabi nila, nandiyan si Aura. Tapos pag nakikita siya, nandiyan si Riva. Parang, guys, si Riva lang. Oo, so parang, parang maiiyak pa sa Lucky Beauty event. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na nun simula nung event na yun na nagkita kami. Pero syempre hindi na namin i-discuss kung ba't kami nagtampuhan kasi syempre private na yun. Bigyan nyo na sa amin yun kung bakit. Yes. Pero to be honest, hindi siya like sobrang lala or deep. Ang lala lang ng tampuhan talaga. Kasi nga grabe kami. Grabe din kasi yung love. So grabe yung Grabe, totoo. So parang yun nga, hindi mawawala sa amin yung respect and love sa isa't isa. So kahit may mga times na na-off kami sa isa't isa or may mga times na, alam mo yun, medyo tagilid din kami. Hindi umaabot sa times na magkakasiraan, magkaparinigan at alam mo yun, may masasabi kaming masama sa isa't isa kasi parang hindi para umabot sa point na yun kasi binavalue talaga namin yung friendship na na-start That's namin. true. Tsaka, isa din sa natutunan ko na yun. Ngayon lang naman namin pag-uusapan to. Huwag na natin ulitin. Totoo. Kapag may nararamdaman tayo sa isa't isa, sabihin na Grabe natin. yun. Ang tagal nun. Alam mo, yung naging turning point ko na nun, ako yung una na nag-approach neto. So parang, nag-start yun January nung 2024. Ang haba ng message mo nun. Oo, nag-message ako nung December, Pasko, and then New Year na parang, ate, ano ba nangyari sa ating dalawa? And explain ko. Parang ako na yung parang, sige, hindi ko kasi siya maharap in person kahit sobrang dali lang puntahan. May times pa, di ba, sinurprise kita ng cake, birthday mo? Di ba, kahit hindi ka pumunta ng birthday ko, nagpa-surprise ako sa'yo kay Abby ng cake. Parang, Pero tampo pa din. oo, tampo pa din. So parang, Pero isa yun sa ko guys, sa tinatry ko i-work on. Sobrang talaga ako. Ang taas talaga ng pride ko. Alam Yes. mo rin, sobrang taas talaga ng pride ko. oo, so parang ako, okay din na gumana yung mga tinry ko. This time around, ako na yung talaga kay ate. Ako na yung mag-open up. So, in-open up ko kay ate, ano ba nangyari sa atin? Chu. And alam ko naman, Pasko yun. So, Lord, thank you so much. Kasi isa ka sa naging instrument ko. Charing. Kasi syempre, di ba, ang sarap magpasko ng walang, Kasamaan ng loob. walang kasamaan ng loob. Yung alam Ganda mo ng yung, message mo nun sa akin. Kuha mo ako dun na. kuha kita, di Kuha mo ba? ako nun. Tapos nag-reply siya nung Pasko, uy, nabati ko na siya ng New Year. Tapos yung New Year, yun na yun, okay, after New Year, mag-catch up na tayo, na inabot na ng months. Yun na yun, February, kasi busy ako sa school. Nabisi siya sa school nun. Pero ayun, yun naman, Yun na yun yan. na yung pinaka tampo namin sa... Almost a year. Oh my God. Anyway, so, isa din sa mga tinatanong sa'yo is, ba't mo nga naman ako pinatato? Sabay kayo ni Mika nagpatato niya, no?
Pero baka different reasons. So, gusto ko malaman kung bakit mo ko pinatato. Actually, kasama ko si Ate Mika neto sa tattoo shop. Saan to? Kay Kuya Ron. Sa kay Kuya Ron Tattoo. Sinama ko na Ate Mika nun. Pero wala akong maisip pa na design nun. So parang gusto mo lang magpatato. Oo. So parang, okay. Ay, ang papatato ko na lang ang Ate Riva. Tapos parang sabi ni Ate Mika, ay ako din. Tapos surprise natin si Ate, patato natin siya. Pero ako, ang reason ko behind that is, you saved me multiple times na hindi mo alam. So, parang ako, you're my savior. Like, alam mo yan, naabutan mo yung times na, lalo na yung super bata ako. For sure, aware ka sa ibang mga bagay na sobrang pinakita ko sa yung mahina ko. Pero madami rin yung hindi ka aware na na-charge mo ako pag nalolobat ako. Tas gusto ko na yung, alam mo yung madetbat na talaga. Yung ganon. Vice versa naman. Ang dami kong times na nalobat ako. Ikaw din nagcha-charge sa akin. Pero yung sa akin kasi malala eh. Suko na talaga ako sa life. Bago pa yung mga recent issue and controversial ko. Bata pa lang talaga ako, Subok guys. na siya sa buhay talaga. Grabe. Kung alam nyo lang, I started like 11 years old. Nakasama ko si ate, 12, 13, ganyan. Grabe at 11, no? Yun na yung, marami pa talaga kayo hindi alam. Pero at 11, grabe na yung sinubok sa kanya. Doon pa lang sa times na walang magtatakbo sa akin sa ospital, kailangan kong operahan, nandyan si ate. Hanggang sa, alam mo yan, madaming beses talaga na hindi niya alam na na-save niya ako. So, she saved me multiple times. That's why pinatato ko siya. And, yun. Yun lang, naging savior talaga kita. Actually, nasasabi naman na sa akin ni Aura doon na, ay basta papatato kita. Akala ko mga sabi-sabi lang. Kasi di ba, minsan biruan yan, papatato kita sa noo, patato kita sa puwet ko. Mga ganyan yung mga sinasabi nila. So parang ako, parang hindi ko naman naalala or naisip. So nung nag-video call sila, nagpatato, akala ko, totoo ba yan? Parang hindi pa ako naniniwala. Tapos sobrang naintindihan ko nung sinabi nga ni Aura sa akin na bakit naman hindi? Yun yung sabi mo sa akin. Yeah. Sabi, ba't mo ko pinatato? Sabi niya, bakit naman hindi ate? So parang doon ko na isip na, ay grabe, parang sobrang na-appreciate pala ako ni Aura. Kasi hindi ko naman ever na-feel na natutulungan ko siya or may mga naiiambag ako sa buhay niya. I just love having her around. Parang gusto ko lang nandyan siya. Kung may mga times man na nasisave ko siya, ano yon, unconsciously. Hindi siya sadya, hindi siya intentional na kailangan ko mapasaya si Aura. Hindi. Ganun lang talaga ako magmahal. Napapasaya mo ako, love kita, ganito ako papakita sa'yo, ganito yung love language ko. Ngayon ko na-appreciate niya yon at nakikita niya kung gaano ko siya ka-love. Siyempre, sobrang sarap din nun sa feeling na parang at least may taong nakikita ka as someone na talagang lovable. Totoo. So, ayun. So yun, ang next ko pinatato after ni Ate Riva, si Meme Pai. So, Ito. kapilaan. Same font. Same font, pero nauna si ate. Gusto ko rin kasi malaman, ano ang favorite mong ginagawa ko for you? Tapos mamaya sasabihin ko yung favorite kong ginagawa mo para sa akin. Ano yung ginagawa ko na talagang favorite mo? Pag sobrang binibaby mo or ini-spoil. Kasi never ko naranasan nun eh. Yung parang binubunso. Bata mo rin kasi nag-work. Ang bata Ate, ko ang may pwede mo responsibilidad. So parang, Bata ko may pag responsibility. sinaspoil, hindi nag-work. Ayun. Gustong-gusto ko talaga pag ini-spoil ako or like constantly chine-check ako. Ganon. Alam mo, feeling ko kaya nag-match din talaga tayo. Kasi love language ko yun, mang spoil. Mm-mm. So, yun pala yung need niya. Kaya parang nag-match din kami. At ito naman, kaya ako sinasabi nag-match tayo. Kung babalik-tarin mo naman, ang gusto ko yung acts of service mo sa akin. Totoo. Yan yung gusto ko yung parang, ate ako na yan, ate ako na dyan, ate dyan ka lang, Kerry na, ako na yan. Kunyari lang, ning-ning, o sa'yo na yung tatayo. Para bang, hindi mo na siya kailangan, pasuyo na. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya na pasuyo naman. Pero, hindi niya yung ginagawa para, kasi may utang na loob siya sa akin. Siya na yun as a person. Kasi mapapansin mo yun kung sa una lang siya ganon, o kaya sa una lang siya nagpapakitang gilas na, kunyari pa to.
Pero 8 years na kami, ganun pa rin siya. Up until now. Asikaka. Asikaso talaga siya. Yun yung ano sa kanya. Sabi niya nga, ate, pansin ko sa ilang taon natin, parang wala pa ako nabibigay sa'yo. Oo. Sabi ko talaga, ba't mo naisip yun? As Hindi ko in. naman naisip yun. Kasi parang tuwing nag-iibang bansa kami ni ate or like napunta siya sa ibang bansa, may uwi siya lagi sa akin or kaya pag may trip kami, lilibre niya ako. Tapos parang ako, birthday niya. Tapos wala akong, ate, bakit parang wala pa akong nareregalo sa'yo? Ayun, sabi ko, hindi ko naman napansin kasi feeling ko, araw-araw mo naman ako natutulungan nang hindi mo naman napapansin. Grabe. Sabi niya, wala pa ako nabibigay sa'yo. Sabi ko, hindi ko napapansin. Wag mo nang anuhin. Wag mo i-overthink. Kuripot ako. Pero ganun ba kakuripot? Ganun ako kakuripot? Hindi. Pero Oy, kasi, nagki-cake ka naman. Bigay yon. Binigyan Cake, mo ako okay. ng cake. yun na yun. Cake na yun. Flowers, medyo mahal na sa akin yun. Lapit-lapit mo na sa dango. Mahal pa rin sa akin yan. Hindi, kasi ako talaga, pag may birthday na friend ko or mas prepare ko yung presents. So parang kahit wala kang, presents, your presents. Kahit wala kang regalo, gift or what. As long as you're there. Ate, sa totoo lang, kapag may party kasi, once na nandun ka, masayang party talaga. So, yun na yung gift mo sa mga tao. Alam mo yan lang lahat ng kaibigan mo. Once na, alam mo yung tugtog na, the party don't start till I walk in. Ikaw yon para sa'yo yan. Make it stop. Ay, The second. don't stop, make it stop. Don't stop. Make Make it. it pop. Make it down. Ano? Make it down. Make it pop. Make it drop. Make it drop. Drop it like it's hot. Don't stop. Make it. pop. Pop yun. Make it pop. Parang sumayo ka. Akyat sa table. Sayaw. Santo. Sayaw. Ilabas ang cash. Those are the Okay. days. So, yan. Those are the days. Those are the days. So, ayun guys. Para kasi sa akin, hindi ko ever napansin yung material na bagay na yon na sinasabi niya. Kasi nga, ang pinakagusto kong ginagawa niya for me, acts of service. Pero gusto ko rin yung nare-receive Yun yung receive ko. Hindi ako ma-acts of service sa mga tao. Makikita mo naman. Hindi mo pa ako napapahugas ng plato. Ay, oo nga. Sabi mo kasi therapeutic maghugas ng plato. Hugas Oo, sabi ng ate. Sabi ko, ate, alam mo ba, gusto ko pag sobrang dami mong hugasin dito. Sabi niya, nai-enjoy mo? Hindi practical. Ano nga sabi ko? Therapeutic. Therapeutic. Ayan parang ang tagal ko doon. Parang 1 hour ako naghuhugas. Parang, Ang linis talaga, guys. kasi Ang tugtog linis. ko nasa TV lang. Oo. May picture pa yan before and after. May yung Spotify niya nakakonect sa TV ko, tapos hugas-hugas lang Hugas to ako. dyan, ganyan, hugas plato. So parang yun nga yung sinasabi ko na sobrang match ng personality namin. Yung sinasabi niya na gusto niya kapag sinuspoil ko siya. Hindi ko na napapansin yun kasi ganoon nga ako mag-love. Yes, grabe siya magmahal. Siya yung literal na bakla magmahal. Kasi ako talaga hindi talaga. Hindi talaga. Kaya siguro wala talaga akong otox. Wala kayo papalasa. Wala kayong Bakit? mapapal. Ba't ko kayo ibibigyan? Bigyan niyo ako. Eto na yun. Eto na yun. Ito na yung makukuha mo. Hindi na para manghingi ka ng sapatos. Totoo. Pero hindi ka pa nagbigay ng sapatos ever? DBTK lang. Hindi pa sapatos. T-shirt lang. T-shirt lang. So, hindi ka pa nakapagbigay ng sapatos ever? Never ever. Kahit kanino? Kasi sa akin na lang yun kung gano'n. Di ba grabe ako? Ngayon ko lang, in fairness Oo, akin na lang yun talaga, girl. Di ba, mahilig pa ako mag-collect dati ng, kunyari, isang klase ng sapatos, lahat ng kulay. Oo nga, Meron gusto ako. kong hilingin sa sapatos. Oo, shoes talaga. Kahit pag si ate gusto ko regaluhan, shoes ang gusto ko. Nagagamit ko talaga. Tapos hindi ako maingat sa shoes. Like, last pag talaga kung last Ay, pag. may dancer at volleyball player. Talagang maano talaga yan. So, guys, boys, sorry. Sorry. Oo, ganda. Ganda mo. Siyempre, Tama mo. nakaganyang ayos ka eh. Sino yan? Sino ang atake mo dyan? Ano? Jennifer Hudson. Ay! Or kaya, Tyra Banks. Ay, oo nga, pwede din. So, meron na tayong gusto. Ano naman yung ayaw? Isipin natin mahigi. Meron ba tayong ayaw na, buwisit naman to si Aura, kakainis naman to. Mga ganyan. Kaya ano naman to si ate? Ang ano naman ito? Ayaw. Kasi isipin ko din. Okay, ako meron. Muna. Yung isip ko pa Ayoko pag... Ay, shit.
Wala pa, gago. Ay, sorry. Minura ang ate. Ate mo pa rin ako. Ate pala kita. Ayaw tumanggap ng mali. Kasi lagi siyang tama. Okay. Tama. Ang ayoko sa ate is pag sobrang halata ng problemado siya or halata ng may pinagdadaanan. What do you mean? Hindi pa rin siya magsasabi. Like, ayaw niyang maging burden sa akin kahit na sobrang burden ko sa kanya. Ganun. So, feeling niya, sobrang mahihila niya pa ako sa, alam mo yun, sa pinagdadaanan niya. Pero like ako, super ma-appreciate ko talaga pag Nag-open up Oo, ako. nag-open up ka sa akin. So parang, pero syempre, nire-respect ko lagi. Oo naman. Yung decision mo na kung ano lang yung gusto mong i-share, kung anong gusto mong i-open up. Kasi kahit tanungin kita at alam ko yung sagot, hindi pa rin kita pipilitin na makuha ko yung sagot Oo sa'yo. naman. Never mo naman ako like, Never, ever. And then, yun, paghalata na talagang super lungkot ni ate. The least that I can do talaga is hindi talaga siya iwan. So parang, yun lang, dito lang ako lagi para alam niya na nandito lang ako. Kahit na alam ko talaga na, feeling ko kasi sobrang harsh ko din sa sarili ko. Kunyari may pinagdadaanan ako, tapos kasama kita. Lagi kong iniisip na, hindi, baka wala lang to pinagdadaanan ko, mas malala naman yung pinagdadaanan ni Aura. Ang nangyayari, na-invalidate ko yung sarili kong feelings na para bang, masakit din yung pinagdadaanan mo. Pero kasi ako yung parang, dadagdagan ko pa ba itong iniisip ni Aura? Kasi alam ko nga overthinker ka. Feeling ko yung problema ko, paproblemahin mo rin. Pares kinang nanay ko eh. Nang para bang, kunyari, nagkwento ko ng problema ko, iisipin nyo rin. So parang ayoko na ng gano'n na parang, kaya ko na to, ako na lang to. Pero totoo naman, tama yung sinabi mo, kailangan ko din talaga mag-ask ng help. totoo. Kailangan, hindi ko pwedeng laging sarilihin talaga to. Kasi syempre, dadating din sa point na sasabog ako tapos hindi na magiging ako to. So parang, tama din naman na kailangan maging open ko din. Kasi lagi ko kayong sinasabi na, open lang kayo sa akin. Ano ka ba magsabi ka kasi? Pero ako mismo hindi ko magawa. Totoo, tas super tough mo talaga. Yung parang, yung ang tatag-tatag mo, hindi ka matibag. Pero like, alam talaga namin na Dama naman. dama talaga yung, Masad. Grabe. yung may ano talaga Ikaw yan. Oo, parang, ay, hindi ikaw yan. So parang ako, asking for help doesn't make you weak, 'di ba? So parang, ako din naman dati, hindi rin ako maas ng help. Sa'yo ilang dahil nga, lagi kang maano sa akin, ma-baby, mabunso. So parang nasanay ako, tang inate, tutulo na lang luha ko, kailangan i-video call ko pa ang ate para alam niya talaga. Totoo. Sabi ko, naiiyak ako. Sabihin niya, tingin ng iyak. Sobrang kupal ng kaibigan. Sabi niya, ate, naiiyak ako. Tingin ng iyak. Oo. Ito naman. Sabi niya, iyak nga siya. Ay, oo nga, iyak iyak nga siya. Tapos doon po lang, ano ba nangyari? Ano ba Saka ganyan? pala magiging seryoso. Ay, true nga, naiiyak nga siya. Oo, pag di niya masagot, kunyari sa labas siya. Ate, bilis mo na iyak ako, patigin ng iyak. Oo nga, iyak nga siya. Wait lang, ano nangyari? Ganyan. Ito naman. Send talaga. Kung pwede ko lang i-send. Kaso minsan yung sinasend niya yung nag-expire eh. Hindi ko nasa-save eh. Minsan Pero ganito pa. papakita niya talaga, ayaw mo maniwala. Okay. Send. May face ID pa. May face ID pa. Gumagano ba? Ayaw pa mabuksan ng buwan. So, yun yung ayoko sa ate. Pag hindi siya nag-open up, kahit na alam ko talagang need niya, sinasarili niya lahat. Yan. Ako, ang ayaw kong ginagawa mo, siguro sobrang harsh mo sa sarili mo. Yun siguro. Kasi wala akong problema sa'yo regarding sa friendship kasi malambing ka, maasikaso ka, hindi ka backstabber, sobrang loyal mo. Hindi ka insensitive. Yun yung mga ayoko sa wala kang inggit sa katawan. Wala kang kahit sa kaninong tao, never siya nainggit. Kasi yun ang pinaka-iniiwasan ko sa mga kaibigan. Ayoko ng naiinggit. Ayoko ng yun ang evil eye. Barang ka, evil eye ka. Tangin ng podcast. Barang ka, evil eye ka. Hindi siya yung parang, mabagsak ka. Kahit kanino. Hindi siya ganon. So parang, kaya okay lang sa akin na maliit na circle. Basta walang naiinggit, walang hidden agenda sa'yo. Ganon siya. So,
ang pinaka-concern ko lang talaga sa kanya is para sa sarili niya. Sobrang harsh niya sa sarili niya. Ang dami niyang ginagawang ayoko sa sarili niya. Hindi na para malaman niya, pero ang dami niyang ginagawa sa sarili niya na para bang ang sarap niya talagang kurutin sa singit. Kita niyo yung likod ko? Oo. Oo. Okay. Basta sobrang harsh niya sa sarili niya. Kaya nga, kapag nakikita ko yung mga sinasabi sa kanya ng mga ibang bobong tao sa social media, mas na-hurt ako kasi sobrang harsh niya na sa sarili niya. So, parang para dagdagan niyo pa yung ganun ka-harsh sa social media. Parang, hindi ko, as an ate niya, hindi ko matake na parang, hindi niyo na nga alam yung pinagdadaanan niya personally. Syempre kasi meron siyang image na baddie-baddie, badass, pero sobrang nilalaban niya na lang ang buhay araw-araw. I swear, naiiyak ako. Bayan. Pero sobrang nilalaban niya na lang talaga yung araw-araw na gumigising siya. Ngayon lang ako umiyak sa'yo talaga. Hindi ko, pag nag-open na siya, hindi ako umiiyak. Pero sobrang ramdam ko na bawat gising niya, feeling ko sobrang bigat ng pakiramdam niya. Alam ko may mga times na nagdadasal ka na sana di ka na lang magising. Alam ko. Nararamdaman ko yon. May tissue ba sa kondo ko? Parang wala. Totoo! And then, yung sirenize mo, wait, nakuha ko tissue. Hindi lang talaga ako mapatol on social media. Pero sobrang na-hurt ako kasi di nyo naman siya like nakakasama araw-araw. At feeling ko kapag nakita nyo in person si Aura na sa araw-araw, sana naman magbago yung isip nyo kasi di nyo din alam yung damage na nabibigay nyo sa bawat. Sa totoo lang. Na hindi niya deserve kasi alam ko mabuti yung puso niya. At kahit na sinong tao walang deserve sa kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Malayo ba yung topic? Ba't tayo napunta doon? Oo nga. Doon tayo sa ayaw sa isa't isa. Yun yung ayoko nga kasi nga sobrang harsh mo sa sarili mo. Na para bang, syempre ayoko na harsh yung ibang tao sa'yo tas ikaw mismo ang harsh mo sa sarili mo. So, paano na? Ayun guys, di ba? So, paano ako susuko? Sobrang dami kong... Sobrang daming nagmamahal sobrang sa'yo. daming tao. Alam mo yan. Actually, kahit yung mga taong hindi ka ganun kakilala, ang dami pa rin nagtatanggol sa'yo. Ang dami talagang nandyan para saluhin ka. Sobrang ano lang talaga, syempre, kahit nasabihin mo sobrang dami. Pag may mga narinig ka negative, minsan mas naapektuhan ko dun, which is normal naman. Pero kasi, sobrang sama talaga ng mundo. Hindi talaga siya okay. Kaya nga, ang hirap din magpalaki ng bata ngayon na si Athena dahil alam ko kung gaano ka-harsh ang world. Lalo na ngayon with social media. Totoo. Ayun, alam niyo na kung ba't ako nag-psychology ngayon. Para maintindihan ko kayo at maintindihan ko ang sarili ko. Yun yung tinitake niya ngayon eh. BS Psych. BS Psych. Diba? Super biglaan din. Pwede bang pag-aanin natin yung topic ng kaunti? At sige, dahil nabanggit natin yung hindi ka nagbibigay ng sapatos. Sobrang busy mo. Nakakapag, ano ka pa ba? Dating life? Yes. Ang ina, nag-try ako Kasi 21 ka naman eh. Oo, nag-try ako ng mga dating app. Alam mo, laging bungad sa Dating akin. app. Dating app. Nag-try ako ng mga dating app. Like, kunyari, Bumble, Tinder. Tang ina, ang laging bungad sa akin. Makmak. Ikaw ba si Makmak sa ang probinsyano? Ang luma na ng Parang- makmak! Or kaya ang unang chat, spaghetti. Like, seryoso, hindi ka. Una sa lahat, iconic ka naman kasi. Such an icon naman Pero talaga. ate, ayun no, andun na yung Dating nakamatch app, oh. mo. Nakamatch mo Match na tayo yun. ko. Parang nakamatch mo na eh. Nakakatawa yung spaghetti. Hindi. We, totoo ba to? Spaghetti. So parang anong re-reply ko? Boys, gusto niyo ng spaghetti? So Tangina. kapag ganun yung message sa'yo, otopas ka. Oo, to pa. So parang hindi talaga ako pang dating app kasi first, may trust issue lahat ng tao. Di sila naniniwalang nasa dating app ako. Totoo naman, pwedeng poser. Yes. And if ever man na i-post ako, sabihin ko poser din talaga. Wala ka amin. Wala nga amin na magdi-dating app ang tao na to. Anyways, nag-try ako ng dating app pero hindi siya for me. Mhm. Dating in person, like, kunyari, na-meet mo in person, sa school, mga ganun. Merong mga crush. Iba yung tono. Merong mga crush na nasa dump. Nasa dump. Huwag din na para hanapin yun. Joke lang.
Meron mga crush sa school and actually ang sarap magkaroon ng crush sa school kasi alam mo yung motivated ka. Hindi Yeah. motivated ka, may inspiration ka. Happy crush lang. Happy crush, ganon. Basta ba't di ma-attach ng sobra-sobra sa happy crush? Yun ang di natin sure. Kasi parang na-attach na. Ay! Charot lang. Ayun. Hindi ako I am not dating right now, but super open naman ako. Open. Kung dumating, edi dumating. So parang kaya naman ng sked. Kaya naman. Okay. Kasi yung iba parang hindi focus ako sa school. Ikaw, kaya naman. Oo, kaya. Pilit. Nagkarang isisingit. Kaya, send ka sa akin. Sunday ka sa akin. Send na lang yung schedule sa'yo para aware ka. Okay. Okay. Ikaw. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw. Anong ginagawa ikaw. mo? Ano, buds? Ano, buds? Pero mic, buds. Charot lang. Ikaw. Anong ako? Are you dating someone right now? Hindi. And... So, for edit na lang talaga. Hindi, pa-mute ng mic. Pa-mute ng mic. Sorry. Hugutin mo yung mic. Sorry. Hindi. Pero open ako to dating. Open naman ako. Feeling ko naman kasi wala namang masama if makikipag-date ako. Wala naman talaga. Sino nagsabing meron? Wala lang. Kasi syempre matagal na rin naman akong single. Hindi naman ako like kinasal. So, open ako for dating. Sa una medyo parang ayoko. Pero parang patagal, parang okay, bakit naman, wala namang masama sa Oh my pakikipag-date. gosh, magka 1 year na. This. Huwag ka na magsabi Ay, ng buwan. Kasi birthday Sabi ng buwan. pa yun. Oh, note guys hindi pa kami okay nun. Actually, feeling ko kaya ganun din yung long message mo sa akin kasi nung nakita mo, oh my gosh, may pinagdadaanan ng ate tas wala ako dyan. Super na guilty ako doon na nandun siya sa part ng life niya na kailangan niya ako pero wala ako doon. Anyway. Ayun, open naman ako to dating. Parang di ko naman kinakawawa yung sarili ko. Kasi both naman kami nakapag-move on na. So parang okay lang din. Oo, ano ba? Paano mo nasabing siya nakamove on na? Ano na yun? Huwag ka na mag-ano. Ano ka naman eh. Ikaw, this time around, saan mo gusto mamimit yung guy? Dating app, social media, or sa palace? So, gusto mo controversial? Ate. Okay, this time around, hindi naman siya sa loob ng palace. Sa taas, sa gilid. Makakasagot kaya ako? Ay, joke lang. Masasagot ko kaya yung tanong mo? Diyan na, guys. Never pa ako nakapag-dating app. At sa taas ng trust issues ko, I think never ako magda-dating app. Never? Never. I-verified agad natin. Hindi, ayoko. Gusto ko ma-meet ko in person muna. Kahit saan naman, basta ma-meet ko. Kasi feeling ko naman kung para sa'yo. Friends of Pero, friends, ganyan. social media baka hindi din. Sana ma-meet ko muna in person bago ano. Pero, yeah, yun. Okay guys, so by this time, ang dami ko nang kinat sa mga pinagsasabi ni Aura. Okay. Alam ko naman ang karakas nyo na i-edit nyo yan na, she knows. She knows. At ililiprid nyo pa ako. Liprid! Kaya makikita nyo na lang, ganun. Pero yun, going back, kung ma-meet ko, sana in person. Kasi syempre sa social media, ang papost lang nila yung best version nila. Yes. So hindi mo talaga like makikita in person kung paano sila nagsasalita, kung paano yung mannerisms nila, and also sana in person. Though di naman ako nagmamadali. I don't think ready ako like boyfriend. Talaga. Pero open ako to dating. Like, hindi ko kinakawawa yung sarili ko. yung Open committed ako talaga, no? Pero you're open to no. kumilala. Oo, ganyan. Pero pwede nga sinasabi ko lang ngayon, tapos bukas parang pwede na ako. Oo, feeling ko. Kasi Hindi mo ikaw ever na ikaw masasabi yun. Hindi mo ever. Kasi ano din talaga ako eh. Lover girl talaga ako. Parang kahit na anong failed na relationship na ma-experience ko, feeling ko I will always believe in love. I will always have hope for love. Meron pa rin, kahit na hindi ko pa nararanasan, meron pa din ako, for sure, may time na mahanap ko pa rin talaga yung love. So yun, actually kahit na sinasabi nila na hindi, kumilala ka lang kahit for fun lang ganito. Parang sa akin, okay naman ako kumilala pero hindi ko kaya talaga yung
talagang nakakapagod din pala na from the very start ka ulit na anong favorite mong food, favorite mong color, favorite Kumain mong... ka na. Para, pag galing ka kasi sa long term, parang kapag may mamimit ka na ganun, alam mo yung parang, ito na naman tayo. Kikilalanin ka na naman, kikilala ka na naman ng mga tao. Oo, tas magiging normal na naman yung late reply hanggang sa Ay, mawawala na alam mo, lang. hindi na ako pang ganyan. Para kasi sa akin, yung mga talking stage, feeling ko hindi na yan for me. Feeling ko, syempre, parang may anak na ako, hindi na para talking stage ako. Tsaka yung mga guys din ngayon, aantayin nila na ikaw ang una magbe-message, which is never mangyayari sa buong buhay. Totoo. Ano talaga sila eh, parang ilalike-like yung story mo, follow-unfollow, na para bang, pwede bang pag gusto mo yung isang tao, sabihin mo? Oo, like pursuer. So parang, Pakipot sobrang pa. pakipot na ng mga, Inang tong mga to. aw, aw, Ay, aw, 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 aw. Sorry. Kasi, di So ba? parang hindi na para dumaan ako sa talking stage. If I'm gonna date, makakita ako ng potential. Pero para sa mga talking stage, mga situationships, parang, okay naman. Di ko lang alam kung kaya ko i-maintain. Mga ganon. Mm-mm. Iba kasi yung talaga amats nila eh. Totoo. Pero ako kasi, ngayon lang ako naging single talaga eh. So parang hindi ko pa alam kung paano. Pero I love na you still believe in love. Oo naman. And alam kong kaya ka rin nahihirapan ngayon mag-commit or not so ready ka. Kasi alam mo talagang yung believe mo sa love iba talaga. Feeling ko darating naman yun sa'yo kasi super deserve mo yun. Sana po. And hindi ka deserve nung mga taong, alam mo yun, merong hindi magandang intention sa'yo. Oo naman. You deserve someone who truly gonna pursue you. And for sure, kasama si Athena. Oo And naman. ilalove. Mamahalin kayong dalawa ni Athena ng sobra-sobra bombo at umaapaw. Kasi deserve niyo yun. And I hope talaga dumating yung time na yun. And Tsaka di naman ako nagmamadali. Di naman niya, kunyari, makikita niyo ako na may kadate. Di naman, yan na yun. Hindi. Magkakamali at magkakamali. Madadapa at madadapa. Parang isa na lang din sa gusto ko nang mangyari. If ever magkakaroon ako ng relationship, hindi na para i-launch pa or whatsoever. Totoo. Kasi parang wala nang sigurado sa mundong to eh. So parang para sa akin, normal na tao lang din ako. Pwedeng may mamit ako ngayon, bukas hindi na. Tapos biglang naman. Iba-iba ang nangyayari. It's just that naka-highlight lang talaga tayo kasi naka-video lahat eh. oo, tsaka grabe din kasi yung pag-invest ng tao sa buhay natin. I mean, sa mga supporters natin, followers natin, pag may pinapakilala tayo or may nakikita silang nakakasama natin, nag-i-invest din sila kasi kasama natin sila sa journey eh. So parang, oo nga, hindi na para ipakilala pa sa inyo kung di talaga ganun ka-sure. Ako din eh, hindi na rin, di ba, natuto na ako eh. Natuto na ako nung sa first ever kong pinakilala at super nag-boom din sa ginawa sa akin. Never na ako umulit. Pero sa totoo lang, never ko naman pinagsisihan na pinakilala ko yung ex ko. Never ko naman pinagsisihan yun. Hindi naman dumating sa point sana hindi ko naman pinakilala. Kasi, oh my gosh, naging tatay siya ng anak ko. Yes. So parang wala akong dapat ikatago doon at naging isang malaki siyang parte ng life ko. Totoo. At kung sino din ako ngayon, isa din yun sa reason kasi na-meet ko din siya. So, bago natin i-end tong podcast na to, syempre mas maganda if magme-message tayo sa isa't isa. Okay. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang proud ako sa'yo na napagsasabay-sabay mo yung mga ginagawa mo ngayon, na pinrioritize mo yung school mo, at sobrang proud ako sa'yo na pinipili mong bumangon araw-araw kahit sobrang hirap, kahit minsan wala ka ng reason para bumangon kasi sobrang bata mo na-experience lahat ng mga hindi mo pa dapat na-experience. Pero feeling ko lahat ng yan nangyayari for a reason. At alam ko na sobrang lakas mo kay Lord. Hindi ka niya pababayaan. At kaya din kami nandito kasi para masandalan mo pag sa mga times na pagod ka na, andito lang kami. Hindi man kami like sobrang clingy or whatsoever. Pero alam kong dama mo na nandito kami for you. I love you so much. And I'm so proud of you. I love in sobra. natin. Super, super. Ayun, ako naman, gusto ko lang magpasalamat talaga kasi ikaw pa rin yung Ate Riva na nakilala ko noong 2017 and much more better, much more stronger. And hindi talaga nawala yung love, respect ko sa'yo. And gusto ko lang mag-thank you kasi putang ina, nandito na naman ako sa part ng life ko na nandyan ka na naman para i-save ako.
Tangina savior talaga siya. Ano to? Si WandaVision to. So ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Oh my gosh. So yun. Um, Gusto ko lang talagang mag-thank you kasi alam mo yan. Alam mo yung pinagadaanan ko talaga ngayon. And super thankful ako kasi kahit hindi mo naman sabihin sa akin yung mga matatamis na salita, basta alam ko lang na nandyan ka at alam ko na alam mo kung ano yung pinagdadaanan ko, okay na ako dun kasi hindi mo pababayaan na hindi ako maging okay. Lagi mong gagawin lahat ng best mo para maging okay ako. So, thank you for that, ate. Ako, ang gusto ko lang naman sa'yo and for Athena is always na lahat ng the best sa mundo makuha nyo. Lahat ng pagmamahal na deserve nyo. And ako, hindi ako mapapagod mahalin kayong dalawa ni Athena. And I will never, ever, ever leave your side no matter what till I die. Magtampuhan man ulit tayo, pero wag na. Man, huwag na yun. Na. Yun eh. Yung mga naiinggit yan, te, parang kate. Di ba? Iwalay ka, te. Okay. Di ba? Parang yun lang ate talaga. Ang may pa-promise ko lang sa'yo. Kung papipiliin ako kung next life, ikaw pa rin yung magiging best friend ko. I will still choose you. Thank you. I Love you. I love you I so love you so much. I love you. I love you. Ayun guys. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Aura sa pag-guest dito. Guys, lagi naman siya nandito sa kondo ko. Kondo ko to eh. So parang lagi naman siya nandito. So parang nalagyan lang ng ilaw ng camera ni Dave. At sleep na. Sleep na to. Pag ganito, sleep na. So guys, sobrang komportable. Sobrang komportable na lang. Gusto nyo dyan lang kayo, manonood na kami ng TV dito. Gusto nyo dyan kayo hugasan kayo flat. Thank you guys so much Thank for watching. you. Sana nag-enjoy kayo. I love you all so much. Good night. Good night. Mwah. Bye. Sleep na. Sit na.